Sa araw ng Pasko, wala kaming handa pero napakasaya naming tatlo. Hi mga Markoy, winter dito, napakalamig pero syempre meron pa ring sun. Kaya maglalagay ako nitong tinted sunscreen ng Blanc Pro. Yung ginagamit ko nga pala itong kulay violet. 7 AM na dito pero madilim pa rin. Pero mamaya niyan may araw. Hindi ka agad dumadating si Mr. Sun. Pero para ready tayo mga Marikoy, naglalagay ako nitong tinted sunscreen. Madali lang naman siya. Actually, ginagawa ko din na parang ito na yung foundation ko. Kasi nga, hindi ako nagme-makeup. Ganun lang. Dahil nasa ibang bansa kami at wala kaming handa mga Marikoy, kaya nagkulay red na lang kami na suot. Feel na feel namin ang Pasko. At para sa amin, ito yung Pasko na hindi namin makakalimutan. Kasi nga, first time namin nagpasko sa ibang bansa tapos dream destination pa namin ito ni Daddy Tano. At dito namin na-realize mga Marikoy na kahit saan ka pala magpasko ay napakasaya. Basta buo at sama-sama kayong buong pamilya. At lalo mas naging masaya kapag nakikita namin na napakasaya ni Jace. Anyway, ito na nga pala yung day 3 namin sa Europe at nasa Amsterdam pa rin kami. Pero pagkatapos namin kumain mga Marikoy, nag-checkout na din kami kagad. At sumakay sa bus, pagkasakay namin ng bus, natulog kagad itong si Jace. From Amsterdam, pupunta nga pala kami ng Belgium at napakabilis ng biyahe namin. Eh siguro araw ng Pasko, walang traffic sa daan. Dating namin sa Belgium, mas dapat yung unang gagawin namin kaso hindi na kami nag-join. Dahil inaalala ko si Jace, baka manibago siya at mag-ingay sa simbahan. Dalawang pamilya kaming hindi nag-attend mga Marikoy, kaya dinerecho na lang kami dito sa pinaka city center. Hindi ko na minemorize yung mga pangalan ng lugar. Bahala na kayong mag-search mga Marikoy kung saan yung mga yan. Ang natatandaan ko lang na sinabi ni Albert na group leader namin dito yung Chocolate Factory. Kat kasi ang Belgium sa mga chocolates. After namin nag-moment dyan mga Marikoy, naganap kami ng restaurant na makakainan. Dito nga kami pumasok dahil meron silang hot chocolate at saka carbonara para kay Jace. At nagsiserve din sila ng steak dito. Sakto, naghahanap ng steak si Daddy Tano. Ako naman, at chocolate yung in-order ko. Ayoko muna sanang kumain kaso itong si Daddy Tano. Habang sinusubuan ko si Jace, mga Marikoy, panay subo niya din sa akin. In fairness naman kasi sa serving nila dito, napakalaki at napakarami. Katapos namin kumain, bumaba na kami at naglakad-lakad at bawat shop ng chocolate pinapasukan ko. Dito na nga din pala ako namili ng para kay Jace at mga pampasalubong na chocolates. Bago ka nga pala bumili, pwede mo munang matikman yung lasa kasi may mga pretty sila dito. Hindi pa ako tapos mamili mga Marikoy, bigla na lang may isang bata na humiga dito sa sahig. Tinawalan pala siya dyan ni Daddy Tano kasi yung mga chocolate na naka-ribbon, binubuksan niya. Present niya daw yung mga yon mga Marikoy, at dito ko na naalala na oo nga pala araw ng Pasko at wala pa siya natatanggap na regalo. Kaya pumasok kami sa isang shop at pinapili ko siya ng gusto niya. Kaya paglabas namin ulit, nasa good mood na siya at na-meet namin itong mga kababayan. Pumayag din si Jace na magpa-picture. 3 oras nga pala kaming inayahan na maglibot dito. Pagkatapos ng 3 oras mga Marikoy, pumunta na kami sa meeting place. Tapos naglakad na kami papunta sa bus. 38 nga pala kami sa group tour na to at halos mga Kapampangan kami. At yung iba dito mga Marikoy, ngayon lang namin nakasama pero parang napakatagal na namin magkakilala. At kapag nagmumuryot si Jace, wala naman nagrereklamo sa kanila. Tinutulungan pa nila kami at nilalaro nila si Jace. At isa yun sa mga dahilan na tamang desisyon yung ginawa namin na mag-join ng group tour. Katapos ng alos 1 oras na biyahe, mga Marikoy, nakarating na kami sa pag-i-stayan namin na hotel. At pagkadating namin sa room, magpapahinga muna sana kami kaso naalala namin yung ginastos namin dito. Kaya walang pahinga-pahinga, umalis din kami kaagad. Yung nasa background nga pala namin, mga Marikoy, halos mga hotel yan at mga bahay. So wala kang makikita na building na napakataas. Lakad nga pala kami na umabot ng 20 minutes para makarating dito. Basta puro dito tayo mga Marikoy kasi napakahirap bigkasin ng mga pangalan na pinupuntahan namin. Sa intindihin nyo na lang, lahat ng mga pinupuntahan namin ay pasyalan dito. At yun yung mga sikat at kilala na lugar dito. Anyway, sa paglalakad pa lang mga Marikoy, mag-e-enjoy ka na kasi napakaganda talaga dito. Pakalayo sa Pilipinas at dito ko na-realize na grabe na talaga na napag-iwanan na talaga yung bansa natin. Bukod sa walang masyado na preserve sa bansa natin, hindi din nag-i-improve. Dahil nga inuuna nila ang pagbubulsa. Nag-stop nga pala
pala kami sa paglalakad at dito daw yung meeting place namin. Nahayaan na nila kami na maglibot. Ito din yung nagustuhan namin ni Daddy Tahano. Laging may free time kahit saan kami pumunta. Dahil Pasko at kahit free time namin ito, mga Marikoy, nag-decide kami na mag-join sa Christmas dinner. May kami lang naman kasama si Albert na group leader namin at itong si Dada na nakilala lang namin dito. Albert nga pala yung punong abala. Siya lahat yung nakakaalam kung saan kami kakain at kung saan kami pupunta. Kaya dito sa Christmas dinner namin, pinagkatiwala na lang namin lahat sa kanya. Ang sarap din isipin na hindi namin iniisip kung ano yung kakainin namin or kung saan kami kakain. Dahil may nagde-decide na para sa amin at ayan, nag-shot pa nga sila. At nga pala yung mga mussels dito at ayan yung in-order nila para sa aming lahat. Pero hindi in-expect ni Albert, mga Marikoy, na tag-isa-isa kaming plato. Tapos yung next na meal ay buong manok. Isa-isa kami ulit kaya halos hindi namin naubos. Ang pinaka-importante nga pala, nakakain si Jace dahil may rice at gravy dito. Order din kami ng waffle na kinasaya niya. Tapos ang sarap ng mga tinapay nila kaya hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nag-Sharon na ako. Anyway, the next day, pagkatapos ng Pasko, nandito pa rin kami sa Belgium. Pero isang gabi lang kami nagstay sa hotel at ito na yung araw na mag-check-out na kami. Pero kahit na nag-check-out na kami, hindi pa rin kami alis ng Belgium dahil maglilibot pa rin kami. Habang hinihintay namin yung mga kasama namin, lumabas muna kami para mag-picture-picture at syempre mag-video na din. Full din ako na may isang tao akong nakilala dito na sobrang bait. Madalas siya yung nagsasabi na videohan niya daw ako, picturean niya daw ako dito at alam niya kung saan yung magandang pesto. Pala si Dada na isang fashion designer sa bansa natin na Pilipinas at instructor ng mga instructor ng Pilates. Meron din siyang Pilates at negosyante siya sa bansa natin, mga Marikoy, pero sobrang down to earth niya. Kaya kung nakita niyo yung mga pinost ko na magagandang kuha namin, siya yung dahilan. Itong libot nga pala na to ay hinati kami sa dalawang grupo. Maglalakad lang kami kasama yung tour guide. Ine-explain niya kung anong meron sa bawat pinupuntahan namin. At yung mga tour guide dito, napakabilis maglakad kaya lagi kaming naiiwan. Kasi itong si Jace naglalakad din at napakalit pa lang ng mga hakbang niya. Pero lagi naman nila kaming iniintay kaya hindi naman kami naligaw. At sa unang stop namin, bigla na lang nag-decide sila na sumayaw kami. Okay. Abi dito ka kuha. Una sa pagsayaw, yung dalawang lola na kasama namin na napakalakas pa. Tapos sa second stop namin, kami naman yung nag-moment, kaming tatlo. Mga nagtatanong nga pala, yung lamig po dito ay -2. At hindi kami nilalamig dahil nakatatlong patong kami. Lalo na itong si Jay, sinigurado ko na hindi siya lalamigin. Kaya kahit na naka-skirt lang ako dyan, mga Marikoy, naka-thermal stockings naman ako. 3 patong pa yung ginawa ko para hindi talaga ako lamigin. Advice ko din, kung pupunta kayo sa mga ganitong country at winter season, i-make sure nyo na hindi kayo lalamigin sa suot nyo, mga Marikoy, kasi kapag nilamig kayo, hindi kayo mag-e-enjoy. Nagkaroon nga din pala kami ng pagkakataon para makapasok sa Basilica of the Holy Blood. Dasal at nagsindi ako ng 2 kandila. Ito nga pala pinaniniwalaan na nandito yung dugo ni Jesus Christ. Isa ito sa nilook forward talaga namin na mapuntahan ni Daddy Tahano. Sa totoo lang, feel na namin yung presence niya sa buhay namin, pero mas na-feel namin nung pumasok kami dito. Kaso nga lang, medyo nag-iingay na si Jace, kaya kahit ayaw ko pang lumabas na kami. Hintayin namin ng ilang minuto yung mga kasama namin, tapos naglakad-lakad na kami at ito na yung free time namin. Ganyan yung dinadaanan namin, kaya hindi matulak si Jace, mga Marikoy. Buti na lang napakasipag niyang maglakad. Decide nga pala kami, mga Marikoy, na sa McDonald's lang kumain. Sakto nagkikrave din si Jace ng burger at saka chicken nuggets. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad kami, sumaglit lang kami kasi napakalamig. Kaya pumunta na din kami kagad sa meeting place namin ng mga kagrupo namin. At nung nakumpleto na kaming lahat, mga Marikoy, sumakay na kami sa bus at ito na yung biyahe namin papunta sa Paris. Pagkasakay namin ng bus, na knockout itong si Daddy Tano, taabutin daw ng 4 na oras yung biyahe namin. Tok, 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 tok.